Shall eat unleavened bread, and on the seventh day shall be a solemn assembly to the Lord thy God. Thou shalt do no work therein. Heavenly Father, we read just a portion of our Bible study this morning in this 16th chapter of the book of Deuteronomy. We shall undertake, O Lord, the study of this observance that you appointed your people to observe. During, O God Lord, the lives of your people in Israel before the coming of the Lord Jesus Christ. Dear God, they have lived their saintly life in their lifetime until the birth of the Messiah, the Lord Jesus Christ, with all of these observances. And today, as we speak and as we pray, we are aware that these observances, O Lord, are not observed in the entirety of the jury, because the Lord Jesus Christ already came, and He is the fulfillment of every observances that your people observed during the time. The significance, O Lord, of these observances is what we're going to take up this morning, so that we could relate ourselves, O God, to this practice of your people in antiquity, and to build our Christian faith, to build our Christian life within the foundations of the Lord of these practices that has, O Lord, spiritual essence in our time today. Help me as I speak, as well as help these people to listen carefully, and so you shall feed us with your word this morning to worship God in Christ. We pray. Amen. Amen. At tagal tayo. Okay, so naimbag ang tapos ni amin. Tapos niya. So, stop kanina, di-divide tayo. Okay, dati outline tayo dito eh. Nagdakol, di-outline tayo. Observant. Okay, so nagijaya hanapay nga mo. We are studying a series lesson on the book of Deuteronomy. At maki 4 months tayo nga dali iterating a book. So 4 months study the Deuteronomy. At tayo iti chapter number 16. Okay, so itatangag sa pa dagito yung observances kat haanan nga mo observe actually iti Israel tata. We are talking about a law and a decree that was ordered by God in 1406, because before Christ, BC. So 1406 BC, kat isurat at book iti mo nga Deuteronomy. And so 1406 plus 2025 is more than 3,300 years old. So dito nga lintag kat 3,300 years old na dito nga lintag. So iti question kat dito ba nga observance, kakabsat kat mo, observe pa lang Israel tata? Haanan. Kapunta. Dahil di makumpulangan nga Old Testament nga writings, kat Old Testament promises, kat in 30 Diyos, tapos tikas na kat i-observe iti Israel, iti makumpulangan nga anak na iti Israel, nga impact na, with the significance na ito kanyada, if they understood, all of them understood, is they are looking for a Savior that is going to come to save them. Nga niya Apo Yesu Kristo. Iso nga amin nga observances, ginarami nilong mga panahon, portrays, ladies and gentlemen, the coming of the Lord Jesus Christ. Kat kunata yung 1406 before Christ, and so 1406, sakpay nga umay niya Apo Kristo. Kat no, in mayan niya Apo Kristo, agsardungan, dahil ito nga mamumuna nga observances. You understand that? So, di jay kakapsat iti pinaka-whole nga kwan, nga idea na dahil ito mamumuna nga observances the Old Testament time. Now, i-reflect tayo dahil iti chimpo tayo. So, itata, to 2025 tatan, we are looking back to the first century nga isureto in may ni Kristo nga na tayo ni cross. Isu maisuda,
from that moment that this observance was written by God, they are looking forward for Christ to come. But today, as we speak today, we are looking backward to when the Lord Jesus Christ came 2,000 years ago. You understand that? So why nga, no isunod yung Old Testament that they are looking forward for the coming of Christ. We who are in this century, we are looking backward to when the Lord Jesus Christ came. And dahil yung observance daily, dati mo ko ng spiritual na significance na natangag sa kanya tayo. Isumay nga, is the Old Testament applicable to the New Testament people, into the people of the future? The answer is always yes. Because the Bible or the Word of God has in effect, in significance to every era of human time. You say so may nga ada iti bako ko ng application na comparing na iti aming na era iti tao o may turbo talaga. Because we're talking about God. Okay, so tayo kita na ito eh. Kaya ito observance, kapsat kayo namin iti, they are looking forward for Christ to worship God the Father. That's why they're doing it. Damdama, after this one, tayo kita mo ito, anya tikasta tayo ng mga apply ti panagdeg tayo. Okay, so our question is, what important observance God commanded Israel to keep? Actually, may sana ito, yung kada kami nagiging ngay, complete observance. So, antay kitan because I am afraid na antay makaya nga discussion itintero na ito. So, let's go to the bottom of this subject. Okay, number 1. Data Passover. So, dati Passover, katakal iti ngay meaning na iti mga panahon, dakal ti meaning na iti Israel, dakal ti meaning na itatanga datayo manak na mati. Dakal ti meaning na kalagi ma-convert to Christian iti future. So, basahan tayo man iti Deuteronomy chapter number 16, iti rin yung Passover. So, una na, observe. So, iti title na natin observance, kat inalan tayo iti rin yung first the word, iti chapter 16. So, iti grammar naman ko na, nung ko na di Bible nga observe ko na nakastan, uman ka dagos di ayan. Hangay nga banag nga, will you please do it? Kung ni ako hang kastidyay. Nung ko na iti grammar nga observe ko na, kahit nga sa undi kay kat, kuman di nga aramilang tintero anak na. Manipod di ka ubingan, ikanay kanakalan, they need to do it, they need to keep it. All the days of their lives as they live. So, dahil word nga, dahil first nga word nga, dahil observe. Kat inkarganan, di jay nga principle, ngay nga pagpatayan iti Israel, no ni kastada nga mangtrato, iti maukuna ngay nga lintag ti Diyos. Nga iti kahit nga sa observe nga kamsat, kat dagito'y dagito'y ngay pundasyon, nga dapat nga maawatan ti bawat Hudyo, nga iti unos ti panagbiagda. There is something that they do in their Christian life from the time they makaldang at 12 years old, hindi na namatay na. Okay, so the essence na ito, datayo ang Kristyano ng tagsapa, na mga i-declare na sinuro tayo ng Kristo. Datayo malamati nga mga ibaga nga nagpamati tayo. At that is certain lifestyle by which we are going to live. Alright, there is a certain, kuna tayo we took the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. Identity profession tayo. So, no ada pa lang kanya hangan ng awat ni Kristo sa Savior Lord, awatan niyo kung matatangal daw. Because iti ngay title tayo that we are believers, we are converts, we are Christians who is following the Lord Jesus Christ. And if we say that we follow Christ, therefore He is our Lord. And if He is our Lord, therefore, He has a law that we are going to abide as His children. So, dati mo muna nga lintag ni Apo Diyos masursurutan tayo habang ada tayo dito na mo tinaga. So, meaning, kakapsat iti mo muna nga believers at nga panahon. Katagin ti believers kat anak ti Lord da. Kan ada ti command di nga Lord da nga sursurutan tayo na matay da. So, that is the meaning of the word observe. Amen? So, this will distinguish us Christians to the common people outside the faith. That these people who are outside the faith are living within their own lives by themselves, without a rule and without a Lord. And so they want to do their lives according to their whims and caprices, as they wanted to live by themselves.
Katagito na kita tao may outside the faith. But we, who are inside the faith, who profess that the Lord Jesus Christ is our Lord, we have a Lord, ladies and gentlemen, whom we follow in our daily lives. Katagito yung katitilingguahe tayo, katilingguahe iti Lord tayo, katagito yung lingguahe, the word observe. Okay, so Christians, we are a people redeemed by God who has a law. And that law is not the law that we minted ourselves, but it's the law of our Lord, the Lord Jesus Christ. Kuna lang at observe. So, wala tayo namati, may sangay nga character tayo namati, we are a people of obedience. So, tayo namati that we are obeying people. Itilintag, iti Diyos tayo. Katanya kayo ditangay nga lintag tayo. So, kuna na, observe the month of Abib. So, the word na Abib pala ito eh. Una na iti definition na ito because I was trying to get it. Of course, that the Abib pala ito so the first nga month iti Israel. Ado kami iti calendar pero mo ito ka. Ada ti mo ko na Jewish calendar, ada ti mo ko na Gregorian calendar. Kat nagaduman ti calendar kasi dapat ti Chinese calendar eh. Nagaduman ti calendar to mo tinaga, nagduduwa lang iti basis iti calendar dito na mo tinaga. Either nga ditang calendar kat na-base iti lunar cycle. We know di mo ko na solar cycle. Iti naging Hudyo. Kat nakabase na iti lunar cycle. No, lunar cycle ko na tayo, kat Moon, di ba? Moon kat ag-orbit the Earth, o ag-orbit the Earth aftan. Di jay, iti basis na iti mga kula kay nga calendar na, 29.5 days. Datayo mat nga Gregorian calendar, nakabase tayo iti mga kula solar cycle. Di solar cycle kat di jay movement iti sun actually di jay. You know, but it takes 11 years, I think. 11 years na maala na yung first cycle. Na isukos pa rin ganito dahil mo ko ng lunar cycle ti Hudyo. For example, from new moon to new moon, yeti ka study. Katijin na ka-invest. So, we will not tackle that one. Basta iti calendar, anya man, Chinese calendar man tayo tawin, anya kat na-base iti either lunar, will, solar cycle iti moon or sun. Kaya iti Hudyo ko na ito eh. Dahil iti first month na actually. Dahil iti Abib ko na ito eh. Ngam iti count anya na ito yan. Itatatanga iti Gregorian calendar either March with April. Iti ayan na ito yung mga punang Abib. Ngam dahil iti Abib ko na ito eh. Kaya ipasar mo lang na ito eh. Iti ngay kunak mo na iti bulan kunak niya. It relates to the dahil ito yung mga ngay na seasons iti Israel. Before spring kami di jay kanya na awan ngayon kanya today tayo kat dry in the wet season ng ti patayo kat dahil ito makungkulang kalendar iti Hudyo makungkulang nga Abib ngam iti napanda ka sa iti Babylon napanda iti Babylon kung nakangkan at Babylon niya iti nag-exit naman iti Babylon sinukatan na iti Abib pala ito isinisan gusto ko lang kayo makukonfuse ko kadagiging terms in the Bible, recognize months iti Hudyo. Because dininapan na di Babylon, kat sinukatan ni Abib, nagbalganisan. Iti nagan timulanda. Ngam, iti meaning gamin iti maungkulang Abib, kat nakakarga iti ngay, nyari iti season na ngay nga ngan nag-apit. Kat no Abib kulanda, kat dinday ito di ngay, nung di rice tayo, kat din makulan di rice, at dan ti bagas na diyayan. Okay, so di bagas na diras na nitin magkunan nga nganin nga maapit. Dahil ti meaning ti makumpulang word na Abib. Iti ito yung Bible. So, noon tayo studian dahil ito yung kakamsat nga ito yung celebration. Nga nganin nga apit. So, celebration dahil ito yung kwan. Dahil ito yung celebration na inusan ni Apos dahil ito yung mag-relate nga ito makumpulang nga important doctrine. Iti mo ko nga redemption, iti tao, iti kararwa. So, makita yun niya, di pa nag-abit ta, siyempre, no, pa nag-abit, taragsak na tan eh, celebration na tan.
No andamot itingay celebration ti tao ket di tayo man isalakan isuna. Because di panaka-exit na nga di mo kuna from sin to the Lord Jesus Christ. Data ti buray-rayan ito mo kuna nga study ti Passover. Okay, so let's get this into this one para na. Abel, for the Lord thy God brought thee out of the land of Egypt. So look at that. Another one pa gayam. No ibig ko na tayo, but its significance is a beginning. Beginning kita. Lang mo mga, isa kayo na dati ko tayo service tayo December 31. Ang karoon tayo mo ko ng promise kini Apo Diyos. Diyan yung out to diyan. May isang promise, resolution. Because we will have a new beginning of the new year. Isang duwa reflection actually ito diyan. Kung ko ng new beginning, ititawon. The new beginning ti panagbiag. Isong andaman, ititao may karoon ti new beginning kat di mo ko ng tayo nga iso na katay salakan. So Christians, there is something important. You know what? Principle, itingay pa lang lagi tayo tinaisalakanan tayo. Because later kami tinagrubyan tayo talaga agbiag. Tulad mo tinagan, anak tayo, kinimama tayo, there is no life at that. But when we come to Christ and Christ came to us, kat insalakan na tayo, we have a new beginning of life. And that beginning is our spiritual life for Christ. And kada tayo spiritual life for Christ, kamo muna, that it na-embody the doctrine, di mo muna Passover. So, let's take a look. And so, bumaba tayo verse 2, Thou shalt sacrifice the Passover unto the Lord thy God of the flock and of the herd in the place which the Lord the Lord shall choose to place his name. There is a dramatic explanation, and there is a dramatic what we call the event that took place within the story of the Passover, which is literally happened in the lives of the Jews as a nation, and it has a significance in a spiritual salvation. Iti pa nakaisalak iti pinapos Kristo. Agad, kung tayo man kita timinin ti Passover, let's dive into this one. So, click. The Passover, na ito timinin na, the Passover sacrifice, also known as the Paschal Lamb. Paschal Lamb. So, dagito yung naklasin nga iti nga, mag-usap ito mga terms, it is reflecting a bigger part. So, the Passover, that may sangay celebration with observance to Israel that has a lot of things in it. So, kumakas na nga yung envelope, managanot ti karkana yung envelope. That the Passover mo, kataganot karkana. But first of all, the most important of the Passover is the lamb, what called the Paschal Lamb. Okay, so the Paschal Lamb, also known as the Paschal Lamb, is a lamb that was ritually slaughtered by the Israelites on the first night of the Passover. First night of the Passover, the sacrifice is a commemoration of Israel's exodus from Egypt. So, antayo man kitang di nga ikastada nga mang celebrate iti Passover na literal. So, ada titalo actually dito. So, bumaba ada titalo nga one. So, how it was performed? The Israelites were to choose a year-old unblemished lamb from their flock. Okay, so abantay pa yung flock 5. Dahil ito nga Passover kapsan ka, masapol nga makita ito yung amin nga aspekto na dahil ito yung Passover. Tapos di kasi paawatan tayo, iti meaning na, iti Passover. So, iti most important nga part Passover, katanga na itatawag na isalakan. Iti ka-important yan, actually nga part Passover kat di lamb jay. Kat makita di lamb, at ati quality na. 1 year old. 1 year old data. Hangalakay kat bakit nudiket di jay ngay, di jay lamb in its best quality. You know, the lamb in its, what we call prime age. Kat 1 year data nga lamb. Kasi amoy mo tati animal ko, tanda ka 20 na kita, daman ka lalakay nan. Sa kita ka to 1 year ko lang, that is the prime year of a lamb. So, that is the best moment of his time as a lamb. So, may isang nakuha, 1 year old, and then unblemished lamb from the flock. So, no flock mo na tayo, no kaspani kang 10,000 ti flock na, the best DJ nga flock, nga awan ti blemish na, awan ti spot na, isa ka na, hanggang nag-split or whatever it is. She is the most beautiful of all the flock, so to speak. She is the best of them all. Okay, so DJ timining DJ.
Katapay nga ta. Una-una tayo dito pulpito, datayo mo na mati. Masapol nga ito the best. Kini ako Diyos. Time tayo, treasure kong talent. But you know, hantay yung amo no anya iti rason no apay nga kasjay. Hantay mo nga mabalin nga, ibaga nga, pagamin. Kapot tayo, Diyos, ipagitalang tayo. Okay, so explain ko rin nga, pero may katay ito yung mapan. So, na ito ko na nga, Pascal lang na ito numalangin yun ni John the Baptist. Hindi iso lang, agbabaptize ni Jay Mawakuna Jordan River. At umay ni Apo sa Kristo ngayon, agbabaptize, iso na kanya na, anya din, pokaw na. Kita na di matana, kinap sa Kristo, anda ijay. Sa nakitan na itang tao, di matana. At impok ko na, behold, the Lamb of God that taketh away the sins of the world. Kuna na. At amin nga matapat na ikita, kini Apo Diyos sa Kristo. You see, so, apay nga the best, kakapsang kalam ito da, awan ti blemish na kan 1 year old. Because this lamb pictures Christ. The best of all the things in this universe. Ni Apo sa Kristo di jay, ipipicture na kami di jay. Isumay nga no kuma, namababa, no di the best, kataanang ipicture ni Kristo. Because when we speak of Christ, we are always speak of perfection. We are speaking of the Son of God, that every knee should bow, and once His name is said, they are going to bow down before Christ. Isungan niya ako sa Kristo, iti-picture na nita. In that sense, kakabsat, as diamond lang actually essence na ano apay ang servitor ka sa Kristo. Amo yun ang servitor ng kinimarpos, winupan, uray, niya tikas tatayo. Ang servitor, pamilyate ko na tayo, uray lang di jay, but when we talk about Christ, it must be a different thing. Because you are talking to the Lord Jesus Christ who saved you and me. It must be perfect in everything. Okay, so di jay timinin di so dahito nga kwan dahito nga makukulang nga Passover. No kunato yung Passover hunter lang iko-concentrate itingay matatayo ka naging na isalakan nga Hudyo. No digit concentrate iti matatayo di lamb nga di nga na slain. All right, di na slain. Okay, number 2. The lamb was slaughtered on the 14th day of Nisan or Abib. So, apay nga ng Nisan dito because idirinuman ng Babylon na sukatan ng tinisan ni Abib na ito. In the evening before the Exodus, nukulato yung Exodus kung ano, ada ka yung Bible niya, Genesis, Exodus, Leviticus. Apay nga tang Exodus, di meaning na, di mo ko ng second book ni Bible. Tati meaning the Exodus ka, exit, di meaning na diya. So, ada Israel na nababalod na, they are going to exit out of Egypt and they are going to the promised land. Isong iti may isang essence iti na isalakan iti yung namati, we exited Christian iti yung ramong tinaga nga apan di langit. Okay, dini yung ito na sa'yo, tako yung namati Christians, you listen carefully. Our life as believers, we exited from this world to live for Christ. Amen for that? Isong ngay nga timin iti jay, hantayo ko mga mailalansa iti basol ito ramong tinaga. Talag-exit tayo ko dito nga lubungan. Kan hatayo ko mga ngay mailalansa dito activity ito na mo tinaga. No, ang tagin time tayo ang servite kinaabunos because we are going forward to heaven. That's what it's all about. Our life as Christians. But there are a lot of Christians still na handa pa nga naka-exit ito na mo tinaga. Handa pa ito na mo tinaga. They enjoy this life of the world. They sin in this world kas lang awat ti Diyos da. They even sin in the church. Mas conscious na pa, iti sin no ni Apo Diyos di ano na ulit simbahan. And I do not understand why there are Christians like that. When you're in the church, you must always be conscious with God. Amen? Amen for that? Not for anybody inside the church. You must be always conscious with God inside the church. Hanggang yung sabali, panpanunod na wala kasi simbahan. You see that? Because that is how to serve God. You know what? And that's how to worship the Lord. But there is still a lot of Christians who they did not exist still in this world. They are still down to earth. Ito na po talaga. Nung tatangag sa kayo, iba kaya kayo. Not the meaning Exodus could exit from the world to live for Christ. So the question is, have you exited the world or you are not yet? Okay? Nag-exit ka ba tilubong? We don't have fight. Okay? So the meaning of this, so they will slay in the 40th day. And number 3, the Israelites marked the doorpost with the lamb's blood. The Israelites ate the lamb with the bitter herbs and with mitzah. Ayun, nagkaduti discuss ito. Okay, say, let's go. Papantay yung tinay-tinay.
Di minute, di Passover kang sa katkastoy. Hindi rin nungwar ti Israel at Egypt, kathaan nga nilalaka. Because nagito yung gawin Israelite, isunod gawin nga iti nagtrabaho iti Egypt for 430 years. Apay nga kakabsat nga ti Israel, iti Egypt at nagbal ng world power? Not because of them. It is because of the Israelites. Because hindi napan ti Israelites iti nagyan da iti 430 years kasama na natin ang Pilipinas niya. Nakangkar 20 manong ang taon, 340 years o 1. Okay, so iti adan iti isuda nga iti ng engineer iti entero Egypt. Isurat ng build iti Egypt actually ng iti Hudyo for 400 years. Kahit nangasawon ti Jai, danom ti Egypt, isurat ti ng marami. Nagikan garden, isurat ti ng replenish iti garden iti Egypt. Nagiti building of pyramids na nagitada, Hudyo ti ng marami na nagitada. Isungat ti ikuha nga iti Hudyo, iti mga kulang Egyptian, kat nakwada na kasla na kinimartos na spoil da. Malagit ko dyan, istorya dyan ko na. Ay, grabe mo, tagiti Arabo ko na. Napanak dyan. Nagkatulong dyan. Awantang amuda dito Arabo ko na. Hindi kasi na awantang amuda. Handang ang eskwela ka no. Tadi ba, eskwela ka, tapos trabaho yun. Ano kayo nga eskwela daw? Adang ti kortadan, ada ti kasda, ada ti kurudor, ada ti kuwan. So nga, awan na eskwela dyan. Katadapay ka rin na pananangay nga. Ultimo kutsara, handapay ka nung among usaran. So, kakapatan dito. Imposible mo talaga, hamot at high-tech na ito, nababak na. Ngam, kaslangay nga, picture na lang nga. Katapay ka rin yung pangalan nga, agkamot na kaspado dyan, inapuy dyan. Ito doon nga kanan, ay hindi, kuwan. Ima na. Tot maiwar-wara ka rin yung makamit dyan. So, mga Lucas, digan ti, konti Arabo, King Lee da. Ang kalar ito nga, ilistampay na manot gatangam, di ba, mga gulpian, nagbabasit lang. So, dapat they will cook everything. Na ito ma-spoil na kita, ma-spoil. Pastin ka baknang da. You know? And, apay nga naman ito yung gamit dyan. Because, itinay ito yung kwan. Itinay ito yung story ng Egypt, na-spoil da. Okay, so, amin nga trabaho kakabsat iti manipod balay, ingka na ti construction ti roads, ingka na ti construction ti building, Hudyo amin ti mga aramid kalagitada. Kat invite ti panawon nga kunan ni Apo Diyos, pumanaw kayo dita Egypt. Isu nga iti leader na nga ni Moses kunan na kat masapol kunan na nga rumwar kami, tayo bagan ti Diyos mi, nga apang kami ang sacrifice, ijay promise nan. Hindi ko nag-agangangaw da amin. Kasi awan kanya dati kinangwag luto. Awan kanya among maglaba. Awan kanya among mang urnos ti nursery ti repolyo. Repolyo kun pichay, handang amo di nursery. Handang amo ang garden awan amin. Kapunta Hudyo mo ti magtatrabaho am amin. Iso nga pinutputan na kakapsat ko iti mo kunangay nga Israelita. Iso nga kapunta pinutputan at Israelita. Masapol ti finger ni Apo Diyos ang trabaho. Isun di dyan mayin ti mo kunang nga 10 plagues. Ala ti 10 plagues nga umay nga di dyan mira kang ni Apo ipakita na kanya na mabutag na lang kini Apo Diyos. At i-shortcut tayo. Idinapanan di dyan 9 plagues. Madilal ta nga parwaran dagiti Israel. Taawan gawan ta sakdo kanya nagluto. Tinarami ni Apo Diyos kat masapol nga patayo na iti inuunang anak ti bawat pamilya nga Egyptian. Kat no napantayon iti manguna nga panakatay ang kulmag ti amin nga Hudyo. Tadijit ti kabubuteng da. Apay nga ta, tadijit kami inuuna da, iso ti pinakabalitok iti balay. Iso kami ti mangtawid ti amin, iso ti mangikwangay. Iso nga numatay ti inuuna, ang kulmag da amin. Iso nga plinano ni Apo Diyos nga patayon ti inuuna da. Ngum iti karong Israel niya, kat nakabalay da, ijayan ti mangkunang may nga sentro ti kwan, sentro ti city. Iso nga ti Israel na iwarada, ijayan ti tiro nga kwan, na iwarada ijayan tiro nga Israel, ay nga Egypt. So, no kumamayat kumano, kasparigan, Luzon lang kat Hudyo tinagyan, di Visayas minanaw kat
Egyptian lang, okay lang kumadijay, nung sa Bali. Sa Egypt kat, naiwara kakapsat itingay Israelita, nga nagbalay jay. Kat umay di anghel kakapsat, kat patayo na, itinuunang anak da, baka hindi mapatay naman tinuunang anak di Israelita. You see, kasi sa pasap yung umay di anghel, nga patay ka niya di anghel magtathanot nga Diyos di jay nga, amo na nga nagdaos ni Hudyo, kung amo na nagdaos iti Himto. Iso nga nagremedyo ni Apo Diyos, hana lang ibaw di anghel ang magpatay, karagi inuuna, tapno rumuwar, naging Israelita, iti Egypt, in order na iti mo na nga Passover. The meaning to Passover, agkatay na, iti mo kulangay nga, di ngay perfect nga tupa, and then, apan na ipin, itara na iti lintel, iti ruangan, ito post. Tanda umay na ito yung anghel niya, makita na gitara nga nijay, ang Passover, di meaning ti Passover. Iso nga masapol nga makita di anghel gitara. So, let's take a look of that. Kring operator. Kring, tanda ito yung anghelen. Nung makita yung anghel, sinirip na hanga na itang tao yung unag, tahan na nga mayroon pa nang iya. Kinita na yung dara, dyan ti post niya nga niya, ikot na ito yung nga ito, dyan na ikotatay na ipintor. Hindi nakita na niya ni Kwan, pinmanaw. Kung makita yung dahil ito Egyptian dito, pinatay na pa yung Egyptian dito yung anak ti Egyptian. Kasi awan ti Dara na. You know, awan ti Dara na gamit balay ti Egyptian. Iso nga dinapan, awan ti Dara na, Egyptian na ito, kuna na. So, sinumunod, pinatay na di jay, anak na ngayon una. Idinapan ito balay ti Hudyo, nakita na Dara, ana nga pinatay, linag sana. So, at diti miniti mo na nga Passover. Kanya, so, makita tayo nga, iti pala kay salakan kat na ikakal na ikuangay na i-picture ito rin yung Passover. Nga iti tao nga may salakan, masapol nga dati Dara, nga mang-cover, iti mo ko na nga judgment. Iso nga nung makita yung Dara nga na ito, actually tinang protect na nag-intero nga family, tahan na nga matayan. Nung dito nga Dara, ipipicture naman iti Dara ni Apostol Cristo umay. Apay nga nga perfect na offering ta nga 1 year old, and then apay nga nga dahil perfect iti nga pagka-lamb na, because it pictures the Lord Jesus Christ. Kaya number 2, hana lang ipipicture kinapos sa Kristo na ito no di kat ipipicture nakakapsat nga awanan itinadumangay nga makaisalakan ti tao no hanga ni Apostol Kristo lang. Iso nga makita apay nga nga hanga ang health in ay ni Apostol Diyos nga mag-i-cross ni cross ta maisalakan ti tao. Number 1, awan ti darang angels. Number 2, apay nga hanga tao nga pinili na ko the best ti Pilipino. Tapno i-offer dat para Pilipino. Ngamin managbasol ti darang ti tao. Kat awanan ti darang perfect no hanga ti darang ni Apostol Kristo. Iso nga ti Passover nga ito kat na kuha na ito back to back na kaslangan po ito na positive di may isang kabak na negative di isang kabak na positive in the sense nga di darang nga di kat amin nga na-applyan di darang paisalakan. Negative in the sense nga no awan di darang kat adat ukum umay ang hell umay nga mangpatay ijay nga makukula nga tao. Iso nga Christians ito yung tangag sapa sapay kumata kaawi-awis tayo ti kapsat tayo tasinuhan tayo nga maitid kanya na di darang ni Kristo mapadamot ti impierno. Tajitaran ng ni Kristo yung makaisalangan kanyada. Ada ti judgment ng umay. Nung once namatay ti taon, apan ti impierno nung hangan isalakan di jay. Okay, so di jay ti meaning na di jay. So, adat ti, mga uso ngayon Christian, agyaman tayo. Tajitaran ni Kristo kung na iparukpok para kanya tayo. Amen? Agyaman tayo jay. Iso katanhan na tayo nga pag-ano di angel of the angel of death. Because adan ni Kristo kanya. So nga, ladies and gentlemen, nuhang kapayat nila ni Kristo, you need to trust Him. That's the only hope that you have. The blood of the Lamb. And nung makita yung no, buyaan yung kanina kakapsat na ginagingay, simple nga, the passion of the cross. Na makita yung may, no, niya kasta ni Kristo nga nag-suffer. Okay, tapos kasi maawatan nyo, no, kasi ano nga, narigat kayang, iti kasta tayo na isalakan. Okay, so bumaba tayo pa. So, that is what we call the Passover. The Passover. So, nung makita yung, iti pamilya, awan kanya na ti may salakan, babon iti mauuna kay nga pigsada. No lukatan di anghel, di ruangan
handa nga apakan diyang hell, awan apakan diyang hell isuda. Timinin na ni Jay, awan iti tao nga makaisalakan sarili na. No mapan iso ni impyerno, awan ikastana nga laban ni diyang hell ni Jay because he is an angel. Handa nga nga maisalakan sarili na. Iso nga ti pag-asa lang nga ti dara ni Apo Kristo. Iso nga handa nga maisalakan sa sarili tayo. Namin iti kami notion to iti, no, simba tayo, no, religion tayo, apat ti langit, wrong ti Jay. Handa tayo nga maisalakan sa religion, ito na niya managtada. Iti talaga nga makaisalakan kanya, ito the judgment of death is the blood of Christ. Okay, so di makaisalakan kanya, the angel of death, ito yung is no other than the blood of the Lamb. The first na tayo makita to, so the blood of the Lamb. Okay, bumaba tayo. Number 2. Cream number 2. Hanlang nga Passover ti word nga ito makita ito. Dapat yung mong kunang nga unleavened bread. So, manganda. Iti unleavened bread. So, anya na ito eh. Dahil it is matzah. Matzah. Tiawag na ito eh. Is flat. Flat. Like bread that symbolizes the haste with which the Israelites left Egypt during the Exodus, as they didn't have time for their bread to rise. So dito iti pagpanunod na kayo, inuapay nga, iti kami time ti Exodus katrabii. So tinangyari dito, isungay nga amoy yung panag-umay ni Kristo hantay yung amo ng kaano. At nagiging nga false prophet nga kung na, umay ni Kristo no 2029, or ilako yung hindi amin ti kayo ta umayan ti panumpalan. Awan ti akin amo. Because uray ito yung kakapsat na yung Exodus kat Rabii na invite angel. So, kanya pinapasama kanya na nga iti Rabii kakapsat. Nakaturog na amin na Rabii karon. Awan pa iti silpon hindi. So, nga na makasilpon na meron. Nakasla kanya yun. Awan ti Korintidi. Talaga nga Rabii kat maturog na amin. Awanan nga talaga ti Rabii na na maturog. Hindi ko, bigla nga invite angel at nariing na amin. So, ladies and gentlemen, ti umayan ti judgment kat hanto yung amo. Oran ito pa panakatay ito physical, hanto yung amo. Sino aya kanya ito iti amo ti panakatay ito physically? Awan kanya tayo, iti akin amo ti kwa. Panakatay ito physically. So, in-invited yung anghel, binamo na amin isuda. Wala nakat, rumwar kayo di Egypt. Kat di Egypt, anya na ito yun. Handa nga nakalutluto. Madama pa lang ti kwalkat. So, anya nga kasalit art opening. So, ti kastada, insang dangadangos ti Jenny Caldero, karagkadag dangos ti arena. Naawan ti labadora na. Kat kuna na antayon. Kanya-kanyang tatangutan. Ganana mo ti bakatan. Di bakatan. Ganana mo ti opening mo talan. So, kanya-kanyang alam ti Jikamaitan siguro. Mas na puro nga, di ba? No puro kat. Hanot na nga, nagitigagan ti pagkalan. Nagiging importante, nagiging diploma, nagiging certificate, nagiging alam. Kwarta, kangkurin. So, tinala lang, di kinabaklang na lang. So, inala lang, kat DJ ni tinapay yung kargata DJ, awan kita na nga, rice. Ano yan, agdo no ti pancake kat kwan, no lalabadura di kat, bakit naman nga, rice DJ tinapay, di ba? Kalang pandisal. So, awan kita ng rice DJ yan. Inadaw dan, ikargamit dyan, tikaldiro dan, kat tin maraydan nga rin ng waro. DJ, timining na dahil mo ko na nga dahil nga unleavened bread. So nga, timining na DJ, awan pumati siya sino man nga ag-decide kinapos gusto nga mamayapayag. Nung kunan ti Bible nga, masakul ang babawi kinaptan kat may sanakan kan. Awan pumati may baga nga, umuray pa ito, apang pa ikalig tatang ko, paninanang ko. Nung nalpas mo ikalig ni tatang ko, paninanang ko, kat umayak. Kunan ni Kristo kanya na, let the dead bury their dead. Iso nga timiling na rin ito, iti panagpamati ni Kristo kumakat instantaneously. Pag decide ko mati tao nga sumunod ni Kristo, sumurot na nagdagusan. Han pa lang ang panupanunod. Apay nga ta, because saan tayo amo, no ano tayo mamatay. November 1, apan tayo sa cemetery ng tubay, at makita marati 1 year old, 2 years old, 3 years old, ang dapat di katataw-tawanan. Kahit tampay, kataptabaan pa ijay. Kamay right, kahit nakasaon ijay, amin nga identitawat, at amin ijay. Iso nga nung may pagkap, kiniapo Diyos. Panagserbi man ng Kristiyano, kiniapo Diyos. Hantayo ko ba nga ipabigat. It must be now. Because we are going to serve the Lord. So, neta di kwan di unleavened bread.
Antay man kita dito yung unliving picture na kasta ti meaning ti ay kasta ti unleavened bread. No makita yung awan ti arena na rita. Awan ti arena na. Sorry awan ti arena na nga. Arinang awan ti yes na no. Arena na walang yan nagalakal di. Well, awan ti tadi kami baking powder so timang di ba? Won alsa. So kung ganyan pandesal kat no patputin niyo pasal pati kami ta ano ganti karga na ng kwan pasit kang arena nga nangina. Ngam iti kasalakan nga meaning na rito in haste na rumor di Egypt. Iso nga iti panay salakan kat haste tayo kuma. In haste tayo nuko na dama. Mamati kini Kristo, mamatikan. Pero agsulbi kini Kristo, agsulbikan. Because the iti mo ko lang nga quality. So may nga nag-tuloy kat, it actually reflects the quality by which these Jews are being made of. We are like yeast in the sense nga awan kumapay ti sayangan tayo matayim. No ni Apo Diyos ti agayam. Amen? Awan ti sayangan tayo. We must do it now. So when you Corinthians kat, ang damot lang ti Jay. Now is the time of salvation. Now is the day of salvation. Wala ko ng Bible. So, and then, dahil yung labadura, number 2, significance sa labadura, tayo kami yes na rin tahan, pang business yes. Pag lumaktol lang, kung nakita mo, nakalaktos sa manaktol, di price naman. Nung tayo sa valley, timinin na kanya ito dengan purity. So, Christians, ang namabali niya, agbiag na tibasol, hindi nagsimba tayo. Awino, agbiag ka tibasol, and you are going to church, and then, in living that sin every day of your life. We need to take our life in purity. Masaysayang gamit yung time tayo. No, we are living in sin and then we are serving God. Masapor ka natin mo ko na nga purity tayo. Iso nga nagiging Kristiyano, malalaki, no, agin inom ka, ikatumon, kagitan nga bisnisyo, kasi timinante. You're going to live in purity kat iti amoy ba nga ti purity kakabsat kat haan nga basta-basta nga malinisan ka iti may salang aldaw. Agdi gusto ito pa kat anpay lang nga ikat amin na kabkab. Pas ano ngayon ang titwalya madyang ka maalay kabkab di bukot mo. Iti panaglinis na panagbiag nga ikat it takes lifetime. Iso nga di word ni Apo. Christians ang dati may isang abanang i-reveal ang kanyayo. Nga na tayo Kristiyano, sakbay tayo ng Kristiyano niya, we are very dirty in our life. Nagadungay, nagijay, nailubungan nga kay kayat tayo. Ada naging nailubong nga kay kayat tayo. Kung nagita ka nailubong nga kay kayat tayo Christians, nagita ka iti mga dayo tayo pinaapos, Diyos nula isalakan tayo. Iso nga masapol nga agad tayo kung mga unleavened in the sense nga, ikikatan tayo kung mga itingay connection tayo tilubong. Ikanan tayo kumati connection tayo di amin nga alam tayo na mo talaga nga mang-lesson ti time tayo kinaapo Diyos at balbalin tayo ngayon unleavened bread. So timining ta unleavened bread ngayon kan nurumwag na di iji mga stan agbyag na nga pure para kiniapo Diyos laang. So when I put ladies and gentlemen dahil yung doctrine tayo that tayo kot namati tayo only for God in God alone. Hindi timining ti mo na Christianity kung conversion. Ikikatan tayo di time tayo dito namang talaga tapno itibiyag tayo kumangay kat maitidod tayo kiniapo Diyos. Itibiyag tayo. Because whether you like or not, na tayo nga pamilyado kat nakafocus na pamilya tayo nung yung start na nga bumayad, itibiyag tayo pamilya tayo. Ngayon naman kan, haan nga di jayan. Wala ni Apo Diyos kat 61st na kinautan, and all these things shall be added unto you. Sa mahali mo dun, focus tayo, no di kat di jay mang paragsak kini Apo Diyos, di jay worship kini Apo, di jay dayaw kini Apo Diyos. Ijay timining nakakapsat mo ng Kristyanismo. So Christians, kumusta ba tibiyag mo data? Are you living in sin or are you living for God? That you unleavened bread, sakbay ko mga pumanat ito yung simbahan, isettle tayo kumarita. Amen? Amen for that? We need to settle it in our lives before it's late. Tapos yung stakat makapagbiyag tayo para kiniapo Diyos. So, unleavened bread. So, number 3, the maudin. Bitter herbs. Dito yung mag-alat yung bitter herbs. Awan dito yung ada yung Exodus. Basahan tayo ka rin.
And they shall eat the flesh in that night. So, night, iti palag-ruar na eh. Handa piyo ng kasagsagana. Kaya pa naging agabrut ta, impakit na naging kay Kendan, alam naging tuyo, kas kadadaing, amen. Sana apan niya abroad. Maglagay ko Israel ka, pagbangon na katruwardan, from BDA. So, they rose with fire and unleavened bread and with bitter herbs. They shall eat it. So, atamot ti mga mga bitter herbs. Agad tingkar na kapicture na ti bitter herbs. Ay, di jay. Iti may isa nga eat bitter herbs nga kuwanda. Nula tayo ti Pilipinas at ampalaya niya, ang ampalaya kanya na. Ti bitter herbs kanya na lettuce. Kasi napay ti. Ang magkalapay kay Premia, Maret, nung kapay, actually din nung pan. Anong narita? With those pan. Dahil ti bitter herbs na ito eh, no, kung natin yung bitter, kung natin yung napait niya, the meaning natin napait kakapsat, the significance na dijay, that awan iti mao ko nga redemption, no awan ti sacrifice nga mangyari. Awan nga, no awan ti redemption, no awan ti sacrifice na mangyari. Iso nga di word nga sacrifice dijay, iso na ito ti picture na di bitter. Iso nga kaslakan niya doon tagsapa. Apay nga naglakamot tunan, kung nagigyan believers. Kada kayo mabaptiz, kunayo. Awatin nyo lang ni Kristo, apang kagilangit ito. Siyempre na. Tanda ilang saga ni Kristo yung cross, di bitter. Nga, handa lang insan ni Kristo, pinargaan naman, puro na nga sakit. Linat natin mo na pa, di bitter na eh. Kat ka po, di bitter na na-experience ni Kristo yung cross, di jay nga in may redemption tayo. Amen for that. So when I did bitter herbs na it reflects the Lord Jesus Christ who will be crucified in hunger and suffer there for you and me. So kung na kanya, kayong mga Baptist, ang dali nyo na naligtas, amen. Kuna. Kasi nung kunan niya Apollos nga, okay, para maligtas ka, gumawa kayo ng kahit anong cross, pine tree man yan or nara. At si pastor ang magpako sa inyo ng cross. Kahit di ba nga may salakan? At di ba hanggang atendaran na? Nung kuna kanya yung da kayo timang isapon isang sariliyo. Pag-aramin ko kanyang cross nyo, pagkano yung imanyitoy. Siyak timang ilan sa kanya yung tamay salang kayo, madiyo. Nung kuna kanya yung nailan sa may Kristo yung cross. Na-experience na niya yung bitterness yung cross ng Calvary. Pag-check nyo na. At kaya yung may salakan. Yung testo niya yung bitter herbs na ito, it explains that sacrifice breeds redemption. No, awan ti mao na sacrifice, there is no redemption. But because of bitterness, the bitterness of that vegetable that pictures sacrifice, redemption is possible. So, watatang agsapa, DJ doctrine na tayo. Okay, so redemption. And so, if you're going to apply this, itigat na ulamati kasimot lang. Amo yung mag-Christians na 95 crowds ni langit, maala yun din yung pastor kayo. Kasi di may isang pang pastors ka, at iso di makilima. Nung lang ka pastor, tababae ka, upat di maalam ang crown. But you see, we need to serve the Lord God in sacrifice for serving Christ before we're going to get that crown. So mga Kristiyano nagingay, parang saservit yung parang faithful yung pinaapitos na naganot ka ramit yung sacrifices. Dahil tatikas yung makaalat yung crown. You know, iso nga masapong ada ti bitter herbs ti Kristiyano. Ti meaning ti bitter herbs kat amo na ag-sacrifice para kiniapitos. May sacrifice na ti time na, may sacrifice na ti talent na, may sacrifice na ti treasure na. Kat nung kinang na dita before ka imay ni Kristo, everyday nga kang kanan na dita, ay hanggang every dahil di bang ko na ngay nga peace na dito'y. Kat round the clock di jay ti manungatawon, hingga namatay na. Dahil tayo na Kristiyano kasi lang, everyday ngay offer at sarili tayo as a living sacrifice for God. You know, kaputikas tangay kat no, umay redemption, at dapat natin pakita ng pinaapos na naramirin tayo para kanya na. That is our bitter herb today. Okay, so DJ T1 and then 11:33. So dito yung patika adan niyo mo ko na ngay nga tribute of free will offering discussion tayo to DJ. So tata tinaanak na sanggot tayo langon and doon tayo mo ko na nga explanation iti talo Passover, to DJ bread, unleavened bread, to DJ mo ko na nga bitter herb. So naawatan niyo ba timinin na DJ? Amen? Okay, so agdumog to tagkararak tayo.
So, ikararag tayo, number 1, di Passover, nuwang kapay na isalakan, awatan ni Kristo mo isalakan mo kuma, kapay isalakan ka. Lusikagat na isalakan mo tunan, ti ikararag mo kung di mo kunangay nga unleavened bread. Kumusta ba't biyak mo data? Are you living righteously before God? Or there is still sin in your life that you want to repent and become and picture your life in purity? Di mo kunang unleavened bread. At number 3, di mo kunang bitter herbs. Are you sacrificing something for God as an exercise of gratitude and service to the Lord Jesus Christ? You are going to settle up before God. So pray tayo, at kanya-kanyang prayer tayo, iti para kiniapo siya, we pray.